Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang misteryosong bumabalot sa gitna ng masukal na kagubatan. Isang amang naghahanap ng sagot at isang anak na uhaw sa pagmamahal ng ina. Hindi nila inasahan na sa loob ng isang abandonadong bahay kubo, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit ang tanong, siya pa nga kaya ang babaeng nawala 10 taon na ang nakakaraan? O isang masamang panaginip ang naghihintay sa kanila sa loob? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Ang init ng sikat ng araw ay halos hindi na tumatagos sa makakapal na dahon ng mga dambuhalang puno sa kagubatan ng Sierra Madre. Para kay Bong, ang bawat takbang ay tila pagpukpok sa kanyang dibdib. 10 taon na ang nakalipas mula nang huling makita ang kanyang asawang si Rimar. Ngunit ang sakit at ang mga tanong ay sariwa pa rin na parang sugat na ayaw magilom. Kasama niya ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Eugene. Ang bata ay walang kamuwang-muwang sa tunay na pakay ng ama. Ngunit baon nito ang isang lumang litrato ng ina na kupas na ang kulay. Eugene, anak, huwag kang lalayo sa akin. Hawak lang sa bag ko. Mapanganib ang gubat na ito. Maraming hukay at baka maligaw ka. Tay, bakit po ba tayo nandito? Sabi niyo po, mamimitas lang tayo ng mga lamang gamot, di po ba? Pero malalim na po tayo sa gubat. Parang wala na pong daan. Tumigil si Bong at tumingin sa anak. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang sabihin na may nakapagsabi sa kanya sa kabilang bayan na may nakitang babaeng kamukhang-kamukha ni Rimar na pag-alagala sa bahaging ito ng gubat. Isang baliw daw kung ituring ng mga katutubo. Ngunit sa puso ni Bong, may pag-asa. Gusto ka lang makasiguro, anak. May kailangan tayong hanapin. Isang bagay na nawala sa atin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa unti-unting dumilim ang paligid. Hindi dahil lumubog na ang araw, kundi dahil sa kapal ng hamog na biglang bumalot sa paligid. At doon, sa gitna ng isang maliit na clearing, nakatayo ang isang istruktura na tila hindi nababagay sa lugar na iyon. Isang lumang bahay kubo. Ang mga kawayan nito ay kulay itim na sa kalumaan at ang bubong na anahaw ay puno na ng lumot. Ngunit ang nakakapagtaka, may manipis na usok na lumalabas mula sa dulo ng bubong nito. May tao sa loob. Tay, tingnan niyo po. May bahay sa gitna ng gubat. Akala ko po ba walang nakatira rito? Dito ka lang sa likod ko, anak. Huwag kang gagawa ng ingay. Dahan-dahang lumapit si Bong sa hagdanan ng kawayan. Ang bawat baitang ay tumatagiktik na tila nagbababala sa mga estranghero. Pagdating sa pinto, dahan-dahan niya itong itinulak. Ang tunog ng umiiyak na bisagra ay bumasag sa katahimikan ng gubat. Sa loob, amito yung damo at tila may kakaibang bango ng mga bulaklak na hindi pamilyar kay Bong. Sa sulok ng silid, may isang babaeng nakatalikod. Nakaupo ito sa sahig na kawayan, tila may hinahabing tuyong dahon. Ang kanyang buhok ay mahaba, hanggang bewang at may mga tuyong dahon na sumabit dito. Dahil doon, huminto ang paghinga ni Bong. Ang hubog ng likod na iyon, ang paraan ng paggalaw ng mga balikat, hindi siya maaaring magkamali. Rimar? Ikaw ba yan? Tumigil ang babae sa paggalaw. Unti-unti, lumingon ito. Ang liwanag mula sa munting bintana ay tumama sa kanyang mukha. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang ganda nito ay tila na preserba ng panahon. Siya nga iyon, ang asawa ni Bong, ang ina ni Eugene. Bakit kayo bumalik? Hindi ba sinabi ko lang, huwag niyo na akong hanapin? Nanay! Kayo po bang nanay ko? Ngunit imbis na yakapin ng anak, tumayo si Rimar at umatras sa dilim ng sulok ng kubo.
May kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ito ang mga matang puno ng pagmamahal na natatandaan ni Bong. May kung anong lamig dito na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Rimar, anong nangyari sa iyo? Bakit ka narito? 10 taon kaming nagdusa. 10 taon naming hinanap ang bangkay mo. Pero buhay ka pala. Buhay? Ang akala niyo'y boy ako dahil nakikita niyo ako. Pero ang gubat na ito, hindi ito nagpapalaya ng sino man, Bong. Biglang humangin ng malakas sa labas. Dahilan upang magsara ang pinto ng kubo ng malakas. Napatalon sa gulat si Eugene at napayakap sa binti ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, napansin ni Bong ang isang bagay sa paanan ni Rimar. May mga kadena sa sahig, ngunit hindi ito nakakabit sa kanyang mga paa. Ang mga kadena ay nakakabit sa sahig at papasok sa ilalim ng lupa. Tila may kung anong inihila mula sa kailaliman ng bahay kubo. Ano yan, Rimar? Anong tinatago mo sa ilalim ng bahay na ito? Huwag mong bubuksan ang saig, Bong. Kung gusto niyo pa makalabas ng buhay sa gubat na ito. Umalis na kayo. Ngayon din. Habang hindi pa siya nagigising. Sino ang tinutukoy ni Rimar? At bakit tila takot na takot siya sa mismong bahay na kanyang tinitirhan? Habang papalubog ang araw, ang mga anino sa loob ng kubo ay tila nagsisimulang gumalaw ng kusa. Isang misteryong mas malalim pa sa pagkakaalam ni Bong ang unti-unti nang nabubunyag. Ano ang tunay na dahilan ng pagkawala ni Rimar? At ano ang nilalang na nasa ilalim ng kubo na kinatatakutan niya? Ang hangin sa loob ng bahay kubo ay tila naging malapot. Bawat hininga ni Bong ay may kasamang bigat. Habang si Eugene naman ay nananatiling nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang ama. Ang babaeng nasa harap nila ay si Rimar. Ang babaeng pinangarap nilang muling makita sa loob ng 1 dekada. Ngunit bakit tila mas gusto nitong itaboy sila palayo? Anong sinasabi mong siya, Rimar? Sinong tinutukoy mo? 10 taon kami naghintay. 10 taon na kong hindi nakatulog ng maayos dahil hindi ko alam kung buhay ka pa o pinatay ka na ng masasamang loob. Ang akala ng mga tao sa labas, ang gubat na ito ay puno lang ng puno at hayop. Pero ang totoo, Bong, ang gubat na ito ay may sariling pag-iisip. Bong, ang oras dito ay hindi katulad ng oras sa labas. Napansin ni Bong na ang balat ni Rimar, bagaman mukhang bata pa rin, ay tila may mga pinong ugat na kulay lila na gumagapang mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang mga tenga. Para itong mga baging na nakabaon sa ilalim ng kanyang balat. Nay, uwi na po tayo. Natatakot po ako rito. Ang dilim-dilim po. Eugene, ang munti kong Eugene. Gustong gusto ko kayong yakapin. Pero sa oras na hawakan ko kayo, magiging bahagi na rin kayo ng lugar na ito. Ang kubong ito, hindi ito bahay. Ito ay isang kulungan. Biglang narinig ang isang malakas na kalaskas sa ilalim ng sahig na kawayan. Parang may malaking hayop na nagkakamot sa ilalim ng lupa. Ang mga kadenang nakita ni Bong kanina ay biglang bumatak ng malakas. Dahilan upang mayanig ang buong kubo. Ano yun, Rimar? Anong nasa ilalim? Tumahimik kayo. Huwag kayong lilikha ng ingay na may emosyon. Ang nangangalaga ay nagigising sa tunog ng takot at pagmamahal. Iyan ang kinakain niya. Dali-daling pinatahimik ni Bong si Eugene. Tinakpan niya ang bibig ng bata habang ang sarili niyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa siwang ng mga kawayang sahig, may nakita si Bong na tila isang pares ng nagniningning na mga mata. Kulay dilaw, malaki, at nakatingala sa kanila mula sa kailaliman ng lupa sa ilalim ng kubo. Hindi ito hayop. Hindi rin ito tao. Rimar, kailangan nating umalis dito. Ngayon din, may itak ako. Lalaban tayo. Walang talim ang makakapatay sa kanya, Bong. Isang gabi, 10 taon na nakakaraan. Naligaw ako rito. Pumasok ako sa kubong ito para magpalipas ng ulan. Pero ang kubong ito ay pain. Isang bitag ng gubat para sa mga nawawala. Pinili kong manatili para hindi na siya lumabas at maggasik ng lagim sa baryo natin.
Ako ang kanyang alay para manatili siyang tulog. Nanlaki ang mga mata ni Bong. Kaya pala hindi kailanman nakita ang bangkay ni Rimar dahil ginawa nitong bilanggo ang sarili para sa kaligtasan ng marami. Isang sakripisyo na walang nakakaalam. Hindi ko hahayaang manatili ka rito ng isa pang gabi. Kung kailangan gabayin ko ang kubong ito, gagawin ko. Huwag, Bong. Ang bawat kawayan ng bahay na ito ay konektado sa kanyang katawan. Kapag sinira mo ang kubo, parang sinaksak mo rin siya. At kapag nasaktan siya, hihilahin niya ang lahat ng nasa loob nito, pababa sa dilim. Biglang bumukas ang bintana ng kubo kahit walang hangin. Isang mahaba at maitim na baging ang pumasok mula sa labas at mabilis na pumulupot sa braso ni Eugene. Tay, tulong po! Eugene! Mabilis na kinuha ni Bong ang kanyang itak at tinaga ang baging. Isang itim na likido ang tumalsik mula rito. Amoy nabubulok na karne at luma na lupa. Ang baging ay umurong na parang nasaktang ahas. Ngunit ang kubo ay nagsimulang gumaralgal ng malakas. Nagising niyo na siya! Bong! Tumakbo na kayo! Iwan niyo na ako rito! Hindi! Sabay tayong aalis o sabay tayong mamamatay dito! Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na dangungdong ang narinig mula sa ilalim ng lupa. Ang mga kawayan sa sahig ay nagsimulang maghiwalay at isang maitim na kamay na may mahabang kuko ang sumulpot mula sa ilalim. Diretsyong nakaturo sa puso ni Bong. Ngunit bago pa man ito makatama, tumalon si Rimar sa harap ng asawa. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa kanyang dibdib na tila pansamantalang nagpahinto sa nilalang. May paraan para matapos ito, pero kailangan nating mahanap ang puso ng gubat bago sumikat ang buwan. Bong, kunin mo ang anak natin. Takbo sa likod ng kubo. May maliit na lagusan doon. Habang hila-hila ni Bong si Eugene, lumingon siya sa uling pagkakataon. Nakita niyang unti-unting nilalamon ng mga baging ang binti ni Rimar. Tila ayaw siyang paalisin ng bahay. Magagawa kaya ni Bong na iligtas ang kanyang asawa? O mapipilitan siyang mamili sa pagitan ng kanyang anak at ng babaeng minahal niya ng buong buhay? At ano ang tunay na anyo ng nilalang na nagtatago sa ilalim ng kubo? Ang bawat takbang ni Bong at Eugene sa madilim na pasilyo sa likod ng kubo ay puno ng panganib. Ang lupa ay tila humihinga. At ang mga ugat ng puno ay sadyang umaharang sa kanilang dinadaanan. Sa likod nila, naririnig ang nagtatagisang mga kawayan at ang nakakangilong sigaw ng isang nilalang na hindi tagalupa. Konting tiis na lang, anak. Malalayo rin tayo rito. Hindi natin iiwan ang nanay mo. Tay, tingnan niyo po si nanay. Bakit po siya kumikinang? Lumingon si Bong. Sa gitna ng kadiliman, si Rimar ay sumusunod sa kanila. Ngunit hindi siya tumatakbo. Siya ay tila lumulutang ng bagya. At ang mga lila na ugat sa kanyang balat ay naglalabas na ngayon ng isang maputlang liwanag. Ang kanyang mga mata ay naging purong puti. Wala nang balintataw. Bong, ang puso ng gubat ay hindi isang bato o hiyas. Ito ay isang alaala. Isang alaalang pilit na kinukuha na nangangalaga mula sa akin sa loob ng 10 taon. Rimar, ano bang nangyayari sa iyo? Nagbabago ang anyo mo. Hindi na ikaw ang asawa ko na nakilala ko. Biglang may humablot sa paa ni Bong mula sa ilalim ng mga tuyong dahon. Isang kamay na gawa sa pinag-isang mga ugat at putik. Napasigaw si Bong sa sakit habang ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang bukong-bukong. Bitawan mo siya! Itinaas ni Rimar ang kanyang kamay. At mula sa kanyang mga daliri ay lumabas ang tila mga talim ng liwanag na pumutol sa mga ugat na umahawak kay Bong. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bong ang isang matinding lamig. Hindi ito ang Rimar na iniwan niya 10 taon na ang nakalipas. May kung anong kapangyarihan ang nananahan sa loob nito. Sino ka ba talaga? Bakit mo kayang gawin yan? Sa loob ng 10 taon, Bong, kinain ng gubat ang pagkatao ko. Para mabuhay, kailangan ko maging bahagi nito. Ako ang naging tagapangalaga ng balanse para hindi lumabas ang halimaw sa ilalim ng kubo patungo sa mga tao. Pero ngayon, dahil nakita ko kayo ni Eugene, nagising ang emosyon na pilit kong pinatay. Habang nag-uusap sila, ang buong paligid ay nagsimulang manginig.
Ang mga puno ay tila yumuyuko at mula sa direksyon ng bahay kubo, lumitaw ang isang higanting anino. Ito ang nangangalaga. Isang nilalang na may taas sa 10 talampakan at ang katawan ay kombinasyon ng bulok na kahoy, buto ng mga hayop at maitim na usok. Wala itong mukha, kundi isang malaking butas sa gitna ng dibdib kung saan nakakabit ang mga kadenang galing sa loob ng kubo. Nandito na siya, Bong. Makinig ka ng mabuti. Ang puso ng gubat ay nasa ilalim ng punong balete na may 7 sanga. Doon nakabaw ng tunay kong puso. Ang huling bahagi ng aking pagkatao na hindi ko ibinigay sa kanya. Kailangan niyo itong hukayin at sunugin. Ano? Kapag sinulog namin yun, baka mamatay ka rin. Mas mabuting mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang isang haligi ng gubat na ito. Gawin niyo na bago pa tayo maabutan na nangangalaga. Biglang umampas ang malaking kamay ng nilalang. Winasak ang mga puno sa paligid nila. Tumalsik si Bong at Eugene sa magkabilang direksyon. Ang halimaw ay naglabas ng isang tunog na tila libu-libong taong sabay-sabay na tumatagoy. Dahan-dahang lumapit ang halimaw kay Eugene. Ang bata ay nanginginig sa takot. Hindi makagalaw sa kinauupuan. Eugene! Takbo! Ngunit huli na. Ang mga baging mula sa dibdib ng halimaw ay mabilis na bumitaw patungo sa bata. Sa isang iglap, tumalon si Rimar at hinarangan ang anak. Ang mga baging ay tumusok sa kanyang likuran, ngunit hindi siya natumba. Hindi ba sila makukuha? Isang pagsabog ng liwanag ang naganap. Dahilan upang mapapikit si Bong. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakikipagbuno si Rimar sa higanting anino. Pinipigilan itong makalapit sa mag-ama. Bong, hanapin yung puno! Ngayon na! Walang nagawa si Bong kundi damputin ng anak at tumakbo ng mabilis patungo sa direksyon na itinuturo ni Rimar. Naririnig niya ang mga sigaw ng asawa at ang mga pagyanig ng lupa. Ngunit alam niyang ito na ang huling pagkakataon para tapusin ang sumpa. Ngunit habang papalapit sila sa punong balete na may 7 sanga, napansin ni Bong ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang punong iyon ay hindi lang puno. Sa bawat sanga nito, may nakasabit na mga bungo ng tao. At sa pinakagitna, may isang pintig na tila tunog ng isang buhay na puso. At ang mas nakakapangilabot, nakita ni Bong ang kanyang sariling pangalan na nakaukit sa balat ng puno. Ano ang kaugnayan ni Bong sa sumpang ito? Bakit nakaukit ang kanyang pangalan sa puso ng gubat? At kaya ba niyang sunugin ang huling pag-asa na mabuhay ang kanyang asawa? Nakatayo si Bong sa harap ng dambuhalang punong balete. Ang pintig na naririnig niya ay hindi lang basta tunog. Ito ay isang boses na tila tumatawag sa kanyang kaluluwa. Sa bawat tibok ng puso ng gubat na nakabaon sa gitna ng puno, ang pangalan ni Bong na nakaukit sa balat nito ay nagliliwanag ng kulay dugo. Tay, bakit po nakasulat ang pangalan niyo dyan? At bakit po parang umiiyak ang puno? Hindi ko alam, anak. Hindi ko maintindihan. Biglang isang baha ng mga alaala ang pumasok sa isip ni Bong. 10 taon na ang nakalipas, hindi lang basta nawala si Rimar. Isang gabi, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Sa gitna ng galit at selos, itinulak ni Bong si Rimar habang sila ay nasa gubat. Nahulog si Rimar sa isang malalim na bangin. Ang matinding pagsisisi ni Bong ang naging pagkain ng gubat. Ang kanyang pagkalimot ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng sumpa upang hindi siya mabaliw sa ginawa niya. Hindi totoo to. Mahal ko si Rimar. Hindi ko siya sinaktan. Mula sa kadiliman, lumitaw ang nangangalaga, ang higanting anino. Ngunit sa pagkakataong ito, unti-unting nagbabago ang anyo nito. Ang mukha ng halimaw ay unti-unting nagiging kamukha ni Bong. Bong, huwag kang makikinig sa bulong ng puno. Ang halimaw na yan, hindi yan galing sa labas. Iyan ang iyong pagsisisi. Iyan ang galit mo na binigyan ng buhay ng gupat na ito. Ang halimaw ay naglabas ng isang nakakangilong tawa. Sa isang iglap, hinablot nito si Eugene. Itay, tulong po. Kinakain niya ako.
Eugene! Wag mo kunin ang anak ko! Sumugod si Bong dala ang kanyang itak. Ngunit ang bawat taga niya sa halimaw ay nararamdaman niya rin sa kanyang sariling katawan. Kung sasaktan niya ang halimaw, sinasaktan niya rin ang kanyang sarili. Bong, walang silbi ang itak. Ang tanging paraan para maligtas si Eugene ay kung tatanggapin mo ang katotohanan. Sunugin mo ang puso ng puno. Kapag ginawa mo yun, mawawala ang halimaw. Pero ang lahat ng alaala mo, kasama ang pagmamahal natin, ay mawawala na rin. Ito ang pinakamasakit na desisyon. Kung susunugin ni Bong ang puso, maliligtas si Eugene at Rimar. Pero makakalimutan niya kung sino sila. Magiging estranghero siya sa sarili niyang pamilya. Rimar, hindi ko kayang kalimutan kayo. Mas gusto ko pa mamatay. Gawin mo para sa ating anak, Bong. Iligtas mo si Eugene. Hayaan mo lang ako magdala ng lahat ng sakit. Habang ang mga baging ng halimaw ay unti-unting pumupulupot sa leeg ni Eugene, nakita ni Bong ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagiging ama ang nanaig. Kinuha niya ang kanyang lighter. Binuhusan ng gasolinang dala niya ang puso ng gubat at sinindihan ito. Patawad, Rimar. Patawad, Eugene. Isang nakakangilong sigaw ang nagmula sa halimaw habang nilalamon ng apoy ang puso ng puno. Ang buong gubat ay niyanig ng isang malakas na lindol. Ang mga bungo sa sanga ay nagbagsakan. Si Rimar ay unti-unting naglalaho, nagiging mga alitaptap na kulay puti. Salamat, Bong. Malaya na tayo. Huling bulong ni Rimar. Ngunit sa gitna ng apoy at usok, isang huling twist ang naganap. Ang apoy na dapat ay tumatapos sa sumpa ay biglang naging kulay itim. Ang nangangalaga ay hindi namatay. Bagkus, ito ay pumasok sa katawan ni Bong. Nanlisik ang mga mata ni Bong. Ang kanyang balat ay nagsimulang maging parang kahoy. Ang sakripisyo niya ay hindi naging sapat. Dahil sa laki ng kanyang kasalanan noon, ang gubat ay nangangailangan ng bagong nangangalaga. Tay, bakit ganyan ang mukha niyo? Dahan-dahang lumingon si Bong kay Eugene. Wala nang pagkilala sa kanyang mga mata. Ang amang nagligtas sa anak ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang bagong halimaw ng gubat. Habulin na sana ni Bong si Eugene nang biglang may isang kamay na humawak sa balikat ng bata at hinila ito palayo sa dilim. Sino ang nagligtas kay Eugene? At ano na ang mangyayari kay Bong na ngayon ay ganap nang naging bahagi ng sumpa. Ang buong kagubatan ay tila tumigil sa paghinga. Ang dating mapagmahal na ama na si Bong ay nakatayo na ngayon bilang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng itim na usok at ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tumitigas na parang matandang kahoy ng balete. Ang sumpa ay hindi natapos sa apoy. Lumipat lamang ito sa bagong sisidlan. Tay, hindi po kayo yan. Tay, gising po. Hahabulin na sana na nagbagong anyong Bong si Eugene ng isang pamilyar na tinig ang umalingaw. Isang babaeng nakaputi, malinis at wala ng mga lila na ugat sa balat ang humarang sa pagitan nila. Walang iba kundi si Rimar. Pero hindi na siya ang bilanggo ng kubo. Siya na ang espiritu ng pag-ibig na nagmula sa sinunog na puso ng puno. Bong, itigil mo yan. Huwag ang anak natin. Ang halimaw sa loob ni Bong ay umungal. Isang tunog na yumanig sa mga puno. Sinubukan niyang hampasin si Rimar ngunit ang kanyang kamay ay tumatagos lamang sa tila hamog na katawan ng asawa. Eugene, anak, pakinggan mo ko. Ang tatay mo ay nasa loob pa rin. Kailangan mo siyang tawagin. Hindi sa takot, kundi sa pagmamahal. Ipakita mo sa kanya ang tanging bagay na hindi kayang kainin ng gubat na ito. Naalala ni Eugene ang lumang litrato na nasa loob ng kanyang bulsa. Ang kupas na litrato ng kanilang pamilya noong sanggol pa lamang siya. Noong buo pa sila at masaya sa baryo. Nilakasan niya ang kanyang loob. Kahit nanginginig ang mga binti, lumapit siya sa dambuhalang anyo ng kanyang ama. Tay, tingnan niyo po ito. Ito po tayo oh. Sabi niya sa akin, kahit anong mangyari, hindi niyo ako iiwan. Sabi niyo,
Gagawin niyong lahat para makita natin si nanay. Nagawa na natin, tay. Magkakasama na tayo. Itinaas ni Eugene ang litrato. Sa gitna ng kadiliman at puot, ang munting piraso ng papel ay tila naglabas ng isang payapang liwanag. Huminto ang halimaw. Ang itim na usok sa mga mata ni Bong ay nagsimulang humupa. At sa loob ng isang saglit, lumitaw ang tunay na mukha ni Bong. Puno ng luha at pagsisisi. Eugene! Patawad anak! Patawad Rimar! Bong, kailangan mo nang bitawan ng galit mo sa sarili mo. Ang nangyari 10 taon na ang nakalipas ay isang aksidente. Pinatawad na kita noon. Palayain mo ng sarili mo para makalaya rin ang gubat na ito. Sa uling pagkakataon, nagyakap ang tatlo. Isang amang naging halimaw, isang inang naging espiritu, at isang anak na naging tulay ng kanilang kaligtasan. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumalot sa buong bahay kubo at sa punong balete. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang naganap. Ang lahat ng itim na baging, ang mga kadena at ang nakakatakot na kubo ay naglaho na parang bula. Nagising si Eugene sa gilid ng isang sapa. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat at naririnig niya ang huni ng mga ibon na hindi na nakakatakot pakinggan. Sa tabi niya, nakaiga si Bong. Buhay, humihinga at balik sa normal na anyo. Tay! Tay! Gising po! Eugene? Nasaan tayo? Tumingin sila sa paligid. Wala na ang bahay kubo. Ang gubat ay mukhang isang ordinaryong gubat na lamang. Ngunit sa tabi ng puno kung saan sila nakaiga, may isang kumpol na mga sariwang bulaklak na tila katutubo lamang. Mga bulaklak na paborito ni Rimar noong nabubuhay pa siya. Wala na si Rimar. Alam nilang tuluyan na itong natahimik at umakyat sa langit. Ngunit iniwan niya sa kanila ang pinakamahalagang regalo, ang pagkakataong magsimula muli. Uuwi na tayo anak. Uuwi na tayo. Habang naglalakad sila palabas ng gubat, lumingon si Bong sa uling pagkakataon. Sa malayo, tila nakita niya ang isang anino ng babaeng kumakaway sa kanya. Nakangiti bago ito tuluyang maglaho sa angin. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang pinakamadilim na gubat ay hindi ang nasa labas, kundi ang puot at pagsisisi na itinatago natin sa ating puso. At tanging ang pagpapatawad lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kalayaan. Mga katamokski, ang kwentong ating narinig ay hindi lamang isang simpleng katatakutan. Ito ay nagsisilbing salamin sa ating sarili. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi lang sa ibang tao, kundi lalo na sa ating sarili. Ang nangangalaga sa gubat ay simbolo ng ating mga nakaraang pagkakamali at pagsisisi na kung hindi natin bibitawan ay lalamon sa ating pagkatao. Tandaan natin, ang pag-ibig at katapatan ang tanging liwanag na makakapagpalaya sa anumang dilim. Huwag nating hayaang maging bilanggo tayo ng ating nakaraan. Palayain ang puso para sa mas maliwanag na kinabukasan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.